Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang ika-17 bahagi. Tabi, ani Sam sa mapanganib na tono nang itulak niya nakaharang na tauhan sa mansyon ng mga Leviste. Madilim at walang emosyon na mukha. Hindi ka pwedeng pumasok. Wala si boss dito. Shut up. Sinipa niya ang isa pang nakaharang na gate at inilabas niya ang baril. Tinutukan niya ang ilang mga tao pang nasa loob na sumalubong sa kanya. Kung ayaw niyong mamatay, huwag kayong humarang sa daraanan ko. Isang makulit na tauhan na naglabas ng baril. Bago pa nito na itutok sa kanya ay pumutok na ang baril niya. Tinamaan ito sa kamay. Nagsisigaw ito sa sobrang sakit. Umatras ang ilang tauhang naroon sa takot nang masaksihan ng ligsi niya. Kusang nahawi ang daraanan niya. Nang mapasok ni Sam ang mansyon, ay nagmumuhing tiningnan niya ang taong bumungad sa kanya. Ikaw, kasalanan mo tong lahat. Hinuli ang asawa ko ng lintik na pulis dahil sa kapalpakan mo. Bakit hindi mo agad niligpit ang babaeng yon? Talak ni Mrs. Leviste. Kasalanan niya ang lahat. Tinakpan nito ang magkabilang tenga. Sana noon ko pa siya pinatay. Siya lang naman na nagmalakas ang loob na gawin yon. Ang walang utang na loob na punyetang yon. Nahinto ito nang hablutin niya ang kuwelyo ng damit nito at nang bumusal sa bibig nito ang dulo ng baril niya. Magsalita ka pa ng masama tungkol kay Lay. Pasasabugin ko yung bungo mo. Mariing pahayag niya. Nahihintakutang umiling ito. Padarag na tinulak niya ang ginang. Saan ang kwarto ni Lay? Takot na nagtatakbo ang ginang palayo. Umakyat siya sa itaas at nasalubong niya si Nana. Mister, nasaan po yung senyorita? Wala po ang mga damit niya sa kwarto. Pwede niyo po bang ituro kung nasan yung kwarto niya? Iginiya nga siya ng matanda sa ikatlong pinto sa itaas. Nana, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito? Tanong niya na makapasok sila. Mahigit 10 taon na, sir. Kung ganon, alam niyo po bang hindi totoong anak ng mag-asawang Leviste ang Alaysa na inaalagaan niyo 5 taon na ang nakararaan? Suminghap ang matanda bago marahang napabuntong hininga. Umupo ito sa isang silyang naroon. Si Alaysa. Hindi. Si Lay. Tama. Siya si Lay. Isang 14 anyos na dalagita na dinala dito ng isa sa mga bodyguard ng Don. Tukoy nito kay Conrado. Nalulong sa drogang orihinal na anak ng mag-asawa, kaya hindi nila magawang iharap sa mga tao ang kaisa-isa nilang anak. Habang nagpapagaling sa rehabilitation center sa ibang bansa, pinalabas nila sa mga tao na si Lay ay si Alaysa. Ang kaawa-awang batang nawala ng identidad. Formal na ipinakilala sa mga tao sa edad na 18, bantay sarado ang kilos. Tila isang ibong ikinulong sito sa gintong hawla. Pumatak ang luha ng matanda habang napapailing. Ang mga naging bodyguards niya, mga hayop sila. Ilang beses siyang pinagtangkaan ng masama, pero waring bulag at bingi ang mga tao sa bahay na to. Kahit ako, hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong. Kilala ko ang Don, wala siyang sinasanto. Sa likod ng mga ngiti at peking pag-aalala, nagtatago ang tuso at mapagpanggap na ehemplong ama. Ramdam ko ang pagnanasa niya sa lumalaking si Lay. Kaya naman isang araw, sinabi ko sa kanyang lisanin niya ang mansyon na ito. Makakahanap siya ng tiyempo para makatakas. Matalino ang bata. Nagawa niyan linlangin ang mga nagbanta sa buhay niya, pero napansin kong si Lay mismo ang ayaw umalis dito. Galit siya sa Don, maski namumuhayan niya ito kaysa sa asawa nito na madalas siyang saktan. Nasuntok ni Sam ang aparador. May tila mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Kung sana, mas maaga niyang pinahintulot na makilala ko si Lay. Tumayo ang matanda. May kinuha sa isa sa mga cabinet. Sir, narito ang ilang larawan ng senyorita. Iniabot nito sa kanya ang ilang mga picture. Those are the pictures of Lay. Current pictures and old pictures. Hindi na ikinagulat nang tumambad sa harap niya ang itsura ng 10 taong gulang na bata na ipinakita sa kanya ni Ama. Kasama nito si Serena na larawan na ipinakita rin sa kanya ni Ama. Napaupo siya sa kama sa poong noo. Bakit ngayon ko lang siya napansin? Ngayon ko lang napansin yung resemblance ng mag-ama. Nakuha ni Lay ang kulay ng mga mata ng biological father nitong si Chad. Bakit hindi siya nang hinala na dinala ni Conrado ang bata at ipinagbili mismo sa amo nito? He felt like a fool.
Marahil nga ay nawala na siya ng silbi magmula nang mamatay ang partner niya. Ang kaya lang naman niyang gawin ay ang kumitil ng buhay. Sir, kung nasaan man po si Senyorita, huwag niyo po siyang pababayaan. Masaya po siya nitong mga nakaraang buwan at nakikita ko na kayo ang dahilan ng lahat ng pagbabago sa kanya. Kahit nakakulong na ang Don, kapag nakapagpiyansa siya ay delikado yung buhay ng batang yon. Ibinulsa ni Sam ang mga larawan. Huwag kayong mag-alala, Nana. Hinding-hindi na aapak sa bahay na to si Lay. Ilalayo ko siya sa lugar na hindi maaabot ng sino mang magtatangkang manakit sa kanya. Ibibigay ko ang buhay ko para doon. Pagkasabi niyon ay tuloy-tuloy siya naglakad palabas ng kwarto. Nilisan niya ang mansyon. Isang panibagong lakas na nagtulak sa kanya. Babawiin niya ang dalaga. Ang target niya ay si Zeng, ang taong sinasabing may connection sa Triad at ang taong nagpadukot kay Lay. Nang dumilat si Lay ay puting kisame ang sumalubong sa kanya. Ouch! Muli siyang pumikit na makaramdam ng hilo. Ano nangyari sa kanya? Bakit hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang katawan? Gising na ang pasyente. Narinig niya sabi ng boses ng isang babae. Nang tuluyang bumalik ang wisyo niya ay napasinghap siya. Nasaan ako? Aniya sa malat na tinig. Huwag kang mag-alala, miss. Nasa mabuting lagay ka na. Kinukuhanan siya ng BP ng babaeng na hinuha niyang isang nurse. Anong ospital to? Napakamot ito sa ulo. Hindi ito sa ospital, miss. Nasa bahay ka ni Mr. Zeng. Kumurap siya. Nang rumihistro iyon sa kanyang isip ay agad niyang tinangkang bumangon, subalit napangiwi siya ng maipon ng sakit sa kaliwang bahagi ng kanyang tagiliran. Huwag ka na munang gumalaw. Isa't kalahating araw pa lang na nakararaan nang tanggalin ng doktor ang balang bumaon sa tagiliran mo. Maswerte ka nga't wala na puruhang internal organs. Anang babae. Hindi mo maiintindihan, miss. Ito ang huling lugar na gugustuhin kong puntahan. Paputol-putol at sumisinghap niyan sambit. Isang matandang naka-wheelchair ang pumasok tulak ng isang tauhan nito. Iwan mo na kami. Mr. Zeng? Takot na wika niya. 5 taon na, Lay. Nagpanik ang kanyang sistema. Nasaan si Dan? Bakit ako nandito? Tumawa ang matanda. Tell me, who is this Dan? May kinalaman ba siya sa isang taong nagtungo dito mahigit 2 taon na ang nakararaan? Kumuyom ang mga kamay niya. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Lumapit sa kama niya ang matanda. Of course you are unaware, my dear. You've been unaware of things even if some people sacrifice their life for your sake. Tinabig ni Lay ang kamay nito nang tangkaing hawakan siya. Huwag mo kong hawakan. Naningkit ang mga mata ni Mr. Zeng. Ang sabi ni Conrado, kilala ng bodyguard mo si Jack. Alam mo ba kung sino siya? Hindi siya nagsalita. Tiningnan lamang niya ito ng masama. Alam niyang walang kwenta kung aaksayahin niya ang lakas sa pambubuyo ng Chinese. Wala siyang ideya kung ano ang tinutumbok nito. Jack, also known as ama of a certain organization called Hyde. Nanlaki ang mga mata ni Lay. Hyde? Hindi ba't iyon ang organisasyon na kinabibilangan ni Sam? Ang organisasyon kung saan nanggaling si Dan. Paano mo nalaman yun, Ama? Ama, Jack, who the hell are those people? Muli ay tumawa ito. Sa pagkakataong iyon ay malutong ang halakhak ng Ginoo. Such a bad child. Pero hindi mo kasalanan kung wala kang alam, Lay. Hindi mo alam na si Ama ang taong hininga ng tulong ng nanay mo 2 years ago. You are not making any sense, Mr. Zeng. Namatay ang mami ko 4 years ago, and Jack? Kusa siyang huminto nang may ma-realize. Namilog ang mga mata niya na marekognisa ang pangalan. Nakuha mo na ba, dear Lay? Nalaglag ang kanyang luha at isang ungol ang umalpas sa kanyang mga labi. Jack is the name of your father, Lay. Iyon ang pangalan tumimo sa isip niya na sinabi ng kanyang ina. Bakit niya iyon nakalimutan? Oh, my poor child. Kung kailan mo nalaman na may ama kang mahal na mahal ka, malalaman mo rin na wala na siya. He died to save your pitiful life. Nagtraidor din siya sa sarili niyang organisasyon. Ginamit niya ang Triad para makakuha ng impormasyon sa Hyde. And Viola. He was set up in a bomb explosion by his own comrades. Damn you, sigaw ni Lay. Nagpapasag siya kahit nasasaktan. Akmang babangon siya at susugurin ito, pero hinarang siya ng tauhang nagtutulak ng wheelchair nito. Natural lang na magalit ka sa ngayon. Nagsinungaling ako sa iyo sa pagkamatay ng mami mo.
Actually, hindi yung suicide. Nang malaman kong sinubukan niyang kumontak sa labas para humingi ng tulong, nagalit talaga ako. Kaya naman, pinaturuan ko siya ng leksyon sa mga tauhan ko. Pero swerte, sino mag-aakalang ang hihinga ng tulong ng mami mo ay yung isang taong konektado sa kalabang organisasyon ng Triad. Nang dumating dito si Ama, nag-aagaw buhay na yung mami mo. Pero nagawa niya pa rin ipagbilin sa tatay mo na gawin ang lahat para mailigtas ka. Such a touching scene. Binawian siya ng buhay sa bisig ng iyong ama. Ah, galit na sigaw ni Lei. Hindi niya na gustong marinig pa ang sasabihin ni Mr. Zeng. Subalit isang saksak sa leeg niya ang nagpahinto sa kanya. She was injected with a drug. Sleep and rest well, my dear. Mula ngayon sa akin ka na. Anang matanda na unti-unting lumalabos sa paningin niya. Magtatrabaho ka para sa akin, Lei. Ang kakayahan mo at ang utak mo bilang isang hacker ay magagamit ko para tumaas ang posisyon ko sa Triad. Wala akong pakialam kay Hill. Mabulok man siya sa kulungan. Ipinahiram lang kita sa kanya. Pero hindi ko sinabing hindi kita babawiin sa tamang oras. Nitro, sigurado kang dito? Seryosong tanong ni Sam. Nilibot niya ang paningin sa isang malaking rest house na iyon. Positive man. I've never been wrong in my whole life. The location and the internet came via satellite. I've been through hell these past few days, trying to detect the cell phone number of the Chinese. I researched some archives on his shipment business, the people related to him, the places he used to visit, his legal registration documents, VRR taxes, driver's license, credit cards, the plate numbers of his vehicles, his property, and boom, his profile records popped out like a Coke in a can that has been shaken. Whoa, I just called the CP and when it rang, I easily found out where he is. You know how it works, Sam. It's more complicated than GPS. Stop. I get it, okay? Aniya. Kinausap niya ito sa tablet kung saan nakikita rin niya ang mukha nito. Ikaw ang henyo dito kaya may tiwala ako sa'yo. Tumawa ito. It's your fault, man. I can't believe that Conrado guy easily knocked you out. And if cop weren't there to save your ass, malamang pinaglalamayan ka na ni Sam. Humagikik ito. Just kidding. Anyway, may utang ka sa akin. Adios. Pagkatapos kumindat ay nawala na si Nitro sa screen. Napailing na lang si Sam sa kakulitan ni Nitro. Totoo yung sinabi nito. Dahil nawala siya sa konsentrasyon sa pagkabaril kay Lei, madali siyang napatumba ni Conrado. At kung hindi sumulpot si Cap ay tuluyan na siya. Nawala dahil sa negro. Nagawang ipabitbit ni Conrado sa mga tauhan nito ang walang malay na dalaga. Nakatakas sa mga ito at wala man lang siyang nagawa. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos dahil hawak ng mga ito ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Alam niyang hindi papatayin ni Conrado si Lei. At kung papalag siya ay baka mag-init si Conrado at hindi siya ang matulak sa kamatayan ng dalaga. It had been a week since then. Ngayon ay babawiin ni Sam si Lei. Lumabas siya ng sasakyan na nakaparada di kalayon sa harap ng rest house. Tahimik ang mga yabag niya habang umaaligid sa bahay. Naghahanap ng papasukan. Sa likod bahay siya nag-focus. Tinalo niya ang di kataas ng bakod. Umikot siya sa tagiliran ng bahay. Pinindot niya ang button sa kanyang belt at kusang bumulusok pataas. Ang lubid na may kawit sa dulo. Umikot iyon sa balostre ng veranda at sumabit ang kawit sa butas ng pasimano. Hinawakan niya ang tali upang subukan kung matibay ang pagkakakapit niyon. Otomatiko siyang hinila pataas nang i-adjust niya pabalik sa gear ang tali. Umangat siya pa-vertical na naglanding sa veranda. Magaan pa rin ang mga yabag niya. Yumuko siya. Sumilip sa glass sliding door. Walang tao sa loob ng kwarto. Kinuha niya sa bulsa ang pinakamaliit na screwdriver at nagawa niyang buksan ang nakalak na pinto. Tila isang pusa si Sam sa tahimik na pagkilos. Maliksin niyang inisa-isa ang mga kwarto. Kahit may ilang katulong at tauhan sa itaas na naglalakad sa pasilyo, ay walang nakapansin sa kanya. Nang buksan niya ang pang-apat na pinto, ay tumambad sa kanya ang babaeng nakaupo sa kama. Umangat ang mukha nito mula sa pagkakayoko sa magkadikit na mga tuhod. Lei, gulat ang ekspresyon nito na agad na napalitan ng tuwa. Dan, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya kay Lei at agad itong niyakap. Oh God, I've missed you, Lei. I'm glad you're okay. Sumigok ang dalaga habang yakap siya. Ano ginagawa mo dito? Paano?
Wala na tayong oras. Umitiw siya sa pagkakayakap dito. Itatakas kita dito. Hesitant na tumingin ang dalaga sa kanya. Pagkatapos ay bumaba sa mga paa nitong nakakadena sa kama. Damn them for treating you like this. Nagtagis ng mga bagang ni Sam. Tuluyang napaiyak si Lay. Akala ko hindi na tayo magkikita. Hindi ako takot mamatay pero natatakot akong maiwang mag-isa. Alam mo ba, ama ko si Jack. He's dead. Shh, calm down. I'm here. Muli niya itong kinabig at hinagod sa likod. Hindi kita pababayaan, pangako. Hindi kita iiwang mag-isa. Hinalikan niya sa noo at tungki ng ilong ang dalaga. Hinaplos niya ang namumutla nitong pisngi. Is your wound healing fast? Kumurap na tumango ang dalaga. Mula sa mga paraphernalia sa baywang ay inilabas niya ang laser pen. Dadalhin kita sa mas safe na lugar. Pinihit niya ang laser at tinapat sa chains. Nalusaw ang bakal nang tumapat ang asul na ilaw mula roon. Wala pang ilang minuto ay naputol ang kadena.